Sa panahon ngayon, halos lahat na ng tao ay may mga orasan sa cellphone. Kaya mapapaisip ka na lang talaga, bakit may bumibili pa rin ng mga relo na nagkakahalaga ng 4,000 o minsan ay umaabot pa ng $31 million? Ang sagot, ito ay hindi lang tungkol sa oras, kundi ito ay tungkol sa power, legacy at prestige. Ang mga relo na ito ay hindi basta accessory. Ito ang tinatawag na trillionaire treasures. Mga hiyas na nakapaloob sa mekanismong kasing liit ng pulso, ngunit may halagang kasing bigat ng yaman ng isang bansa. Sa bawat pagtik ng relo, may kasaysayan. Bawat gear, bawat turnilyo ay gawa ng kamay ng mga artisan sa Switzerland, Germany o France. Mga dalubhasang gumugugol ng 10, 20, minsan 30 years sa paghasa ng isang sining na halos nalimutan na ng mundo. At ito ang tinatawag na horology. Isa itong sining ng paggawa ng relo na umaandar gamit ng pure mechanism. Kumbaga walang kuryente, walang baterya, kundi purong science, art and tiyaga lang. Sa video na ito, tutuklasin natin ang 10 pinakagarbong watch dynasties sa buong mundo. Mga brand na hindi lang nagbebenta ng oras kundi ng legacy. Mula sa mga Swiss craftsmen noong 18th century hanggang sa mga modern horological geniuses na pinaghalo ang aerospace engineering at luxury design. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling kwento kung paano nila binago ang kahulugan ng salitang timepiece. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. Jaeger LeCoultre. Isa sa mga pinakasikat ay ang Jaeger LeCoultre o JLC. Isinilang ito noong 1833 sa malamig na lambak ng Vallée de Joux sa Switzerland at ang may gawa nito ay isang henyo na si Antoine LeCoultre. Siya ang lalaking nagsiksik ng buong mekanismo ng relo sa loob ng kasing laki ng ulo ng karayom. Ang modelong Reverso Classic Monophase na nagkakahalaga ng $4,300 ay hindi lang basta relo. Isa itong piraso ng kasaysayan. Ito mismo ang relong tumiktik sa pulso ni Charlie Chaplin nung kasagsagan ng black and white films at maging ni Elton John sa kanyang farewell tour noong 2023. Bawat piraso, pinanday ng mga artisanong nakayuko sa mikroskopyo. Tinatahi ang mga gear na mas manipis pa sa hibla ng buhok. Mula sa kanilang paggawaan, dito lumabas ang world's tiniest movement noong 1903. Noong 2024, muling ginulat ng JLC ang mundo sa Geneva sa pamamagitan ng hybrid mekanika. Isa itong relo na may 19 complications, may moon phases, chimes, at iba pang detalyeng umabot sa $1.5 million sa auction. Para sa mga kolektor at bilyonaryo, hindi lang ito relo kundi isang time machine ng kasaysayan. Ang regalo kay Chaplin noong 1936 na may nakaukit pang mensaheng pasasalamat mula sa Switzerland ay itinatago pa rin sa vault nila hanggang ngayon. Bawat galaw ng orasan tanda ng karangyaan, bawat tiktak may kwento. Sa mahigit 40,000 watches na ginagawa ng mga artisans taon-taon, ang bawat relo ng Jaeger LeCoultre ay parang isang buhay na alamat ng Swiss precision. Ito ang relong hindi lang tumutukoy ng oras, kundi ng antas ng iyong kayamanan. Ang Jaeger LeCoultre ay isang portal ng mga trillionaire patungo sa nakaraan, kung saan bawat tiktak ay isang tagumpay. Jacob & Co. Kung may relong pino at elegante, ito naman ang kabaligtaran. Maingay, magarbo at puno ng diamonds. Itinatag ni Jacob Arabo ito noong 1986. Isang batang J-Wheeler mula New York na kalaunan ay tinawag na trillionaire toy maker. Sa presyong $5,000, ang Epic X ang entry level. Pero kahit ito pa lang, pasabog na. May mga dial na parang roulette wheel o kaya'y may skull design para sa mga gustong may karakter ang suot. Pero ang tunay na corona ng brand, ang billionaire watch, na umabot ng $18 million. At minsan niyang sinuot ito ni Conor McGregor matapos ang kanyang panalo sa UFC noong 2023. Hindi lang ito relo, para kang may suot na fortress ng diamond sa pulso. Si Jacob ay isang malikhaing baliw talaga sa larangan ng horology. Ginawa niya pa nga itong astronomia. Isa itong relo na parang miniature galaxy sa loob ng salamin. Nagkakahalaga ito ng $1.2 million at naging tampok sa Baselworld 2024. Meron ding Bugatti Chiron Tourbillon na may miniature engine na tunay na gumagalaw sa loob. Parang mini sports car sa pulso mo. At nagkakahalaga ng $300,000. Noong 2021, lumabas ang Billionaire 3
nilagyan ng emeralds at nabenta sa private sale ng $22 million. At ayon sa mga insider, nakatago ngayon sa isang vault sa Dubai. Mula sa mga queens hanggang Qatar, paboritong brand ito ng mga rapper at royal. Maging si 50 Cent suki ng kanilang 5-time zone watch, ipinakita pa sa Bet Awards 2024. Hindi lang oras ang dala ng Jacob & Co, kundi statement, isang relo na sigaw ng kapangyarihan. May mahigit 200 artisans ang gumagawa ng 5,000 pieces bawat taon. Bawat isa may sariling karakter. Noong 2023, inilabas nila ang Gotham City Edition, isang collab sa Batman. At sa loob lang ng ilang oras, sold out na ang 36 units sa halagang $150,000 bawat isa. Ito ang relo ng mga taong ayaw lang magsabi ng oras. Gusto nilang ipakita kung gaano sila kayaman. Ang Jacob & Co, relo ng mga hari ng modernong mundo kung saan bawat tiktak ay isang sigaw ng luho. Blancpain, ang tinaguriang pinakamatandang granddaddy ng lahat ng watchmakers. Itinatag pa ito noong 1735 ni Jean-Jacques Blancpain sa isang simpleng kamalig sa Switzerland. Pero ngayon ito na ang isa sa mga pinakamahal na pangalan sa mundo ng relo. Sa halagang $13,000 makukuha mo na ang Villeret Ultra Plate. Isang classic watch na nagdala ng pamana na mas tumagal pa kaysa sa ilang imperyo sa kasaysayan. Hindi lang ito relo. Ito ay simbolo ng tibay, disiplina at kagandahan. Noong 1953, ipinanganak ng Blancpain ng 50 Fathoms. Ang unang dive watch na kayang sumisid hanggang 300 meters sa ilalim ng dagat. Ito rin ang suot ni James Cameron noong ginawa niya ang underwater scenes ng Avatar, The Depths, noong 2022. Isang trillionaire's relic na pinagsama ang tapang ng dagat at ganda ng disenyo. Noong 2024 naman, inilabas nila ang Carousel Labas, isang relo na tila lumalaban sa gravity. Nabenta ito sa Geneva sa halagang $1.8 million. Isipin mo na lang, 500 artisan ang sabay-sabay na nagbubuo ng mga ceramic bezels at automatic calibers na humuhuni parang sonar ng submarine. Ang moonface dial ng Villeret ay nagliliwanag sa dilim, eleganting gawa sa bakal at nagkakahalaga ng $13,000. At kung babalikan ng kasaysayan ang modelong 1735 Grande Complication, may mahigit 700 parts, tumagal ng halos 10 taon bago mabuo at nagkakahalaga ng higit $2 million. 5 lang ang ginawa nito sa buong mundo at lahat ay nakatago sa mga vault ng mga trillionaire collector. Simula nang mapasama sa Swatch Group noong 1992, nakapagrehistro na ang Blancpain ng mahigit 400 patents. Mula sa flyback chronographs hanggang sa advanced moonface complications. Ang Bathyscaphe chronograph naman noong 2023, isang ocean racer na nagkakahalaga ng $20,000 ay tampok pa sa Monaco Yacht Show kung saan isa sa mga unit ay pinirmahan ni James Cameron para sa charity. Mula sa kailaliman ng Pacific Trenches hanggang sa red carpet ng Hollywood, ang Blancpain ay nananatiling simbolo ng klaseng hindi naluluma. Isang trillionaire's timeless dive na nagsisimula sa $13,000. Breguet, isa sa mga pinakamatandang alamat sa mundo ng orasan. Ipinanganak noong 1775 sa Paris ng henyo sa horology na si Abraham Louis Breguet. Sa halagang $15,000, makukuha mo na ang Classic 5177, isang obra na minsang sinuot ni Napoleon Bonaparte. At itong 2024, pinasikat din ni Rihanna sa Met Gala. Pero higit sa lahat, ang pangalan ng Breguet ay nakaukit sa kasaysayan dahil sa isang obra maestra, ang Marie Antoinette Pocket Watch, isang masterpiece na inabot ng 40 years bago matapos noong 1827. Nabenta ito sa halagang $30 million. Isang presyo na parang ransom ng isang reyna. Ang tourbillon naman isang mekanismo na lumalaban sa gravity para mas tumpak ang oras. Ito ay invention din mismo ni Abraham Louis Breguet noong 1801 at hanggang ngayon umiikot pa rin ang teknolohiyang ito sa mga modernong modelong tradisyon na nagkakahalaga ng halos $40,000. Noong 2023 inilabas ang Type X6 Pilot Chronograph, isang titanium watch na iniharap sa Watches and Wonders exhibit. At si Rihanna gumawa pa ng custom rose gold edition na agad nag-viral online. Ang bawat guilloche dial ng Breguet hinuhugis ng kamay. Bawat linya simbolo ng presisyon at sining. Ang enamel dial ng Classic 5177 ay may self-winding heart na kumikilos sa ilalim ng surface at sa presyong $15,000.
Para kang may suot na piraso ng French royalty sa pulso mo. Maging ang orasan ni Napoleon noong 1798, kilala bilang Breguet No. 5, ay nakadisplay ngayon sa Musée des Arts et Métiers sa Paris. Samantalang ang modernong Reine de Naples noong 2022, isang pearl-studded oval watch na nagkakahalaga ng $1.5 million ay madalas isuot ng mga royal family sa Europe. Sa loob ng kanilang workshop, mahigit 600 master artisans ang gumagawa ng 35,000 watches bawat taon. Bawat isa simbolo ng tagumpay. At sa higit 300 inventions na rehistrado, kabilang na ang mga shock absorbers at precision balance springs, patuloy na umaalingaw-ngaw ang pangalan ni Breguet bilang hari ng horology. Ang Marine GMT noong 2024, isang seafaring timepiece na nagkakahalaga ng $25,000 ay naging paborito ng Monaco elite. Mula sa mga digmaan ni Waterloo hanggang sa runway ng Paris Fashion Week, ang Breguet ay nananatiling simbolo ng karangyaan at kapangyarihan. Isang imperial tick para sa mga trilyoner ng modernong panahon. Audemars Piguet. Ang halagang $20,700 ay sapat na para makapasok ka sa mundo ng mga relo na hindi lang para sukatin ng oras, kundi para ipakita ang kapangyarihan. Ito ang Audemars Piguet, o mas kilala sa tawag na AP, isang alamat na isinilang noong 1875 kina Jules Louis Audemars at Edward Auguste Piguet sa malamig na Vallée de Joux sa Switzerland. At kung pag-uusapan ng simbolo ng rebellion at prestige sa mundo ng relo, walang tatalo sa Royal Oak. Noong 1972, inilabas nila ang unang bersyon nito, isang steel watch na may kakaibang octagonal bezel, simple, matapang at classy. Tinawag itong The Rebel in Steel dahil nilabag nito ang tradisyon ng luxury watches noon. Ngayon ito na ang suot ng mga legend. Si LeBron James mismo nagpasikat ng Royal Oak Offshore sa 2024 playoffs habang kumikislap sa court ang custom gold edition niya na may diamond bezel. Halos $2 million ang halaga. Pero ang tunay na magic ng AP ay nasa loob. Ang bawat relo binubuo ng mahigit 312 parts, manumanong ginagawa ng mga artisan na parang sculptor ng oras. Sa likod ng bawat Royal Oak, may kamay na may pagod, may puso ng craftsman at precision na parang musika. Ang Royal Oak Quartz mismo, nagkakahalaga ng $20,700. Simple pero matikas. Habang ang Royal Oak Perpetual Calendar noong 2018 ay umabot sa $1.7 million. At agad naubos ang 100 units. Si LeBron daw, ayon sa mga insider, niregaluhan pa ang teammates niya ng mga ganitong modelo. Sa loob ng AP workshop may mahigit 700 kamay na sabay-sabay gumagawa ng halos 40,000 watches bawat taon. At kung gusto mo ng mas futuristic na design, nandyan ang code 1159 na may sapphire curve na nagkakahalaga ng $50,000. Isang Hoop Stars Flex na parang trophy. Noong 2022, naglabas sila ng collab kasama ang Black Panther, isang titanium edition na $170,000 ang presyo. Nabenta agad ang 250 units. Sa Baselworld, ipinakita rin nila ang concept flying tourbillon, isang carbon titan worth $200,000 na tumigil ang mga kolektor sa kakaibang ganda nito. May higit 200 patents na pag-aari ang Audemars Piguet, mula sa mga screw-down bezels hanggang sa komplikadong perpetual mechanisms. Ito ang relo ng mga hari sa court, mga tycoon sa penthouse, at mga kolektor na tinitingnan ng oras hindi lang bilang minuto, kundi bilang investment sa karangyaan. Ito ang Audemars Piguet, ang tunay na trillionaire's slam dunk of craft. F.P. Journe, François Paul Journe. Mula sa pangalan pa lang, alam mong kakaiba na ito. Si François Paul Journe, isang visionary na French-Swiss horologist ang nagtayo ng brand noong 1999. At sa halagang $26,000, mabibili mo ang Chronometre Bleu, isang relo na parabang hinugot sa pagitan ng sining at siyensya. Hindi ito basta pangyabang, ito ay simbolo ng perfection. Si Benedict Cumberbatch, ang gumanap na Doctor Strange, ay suot mismo ang tourbillon sovereign habang nagsushoot ng pelikula. Noong 2019, ang Astronomic Blue, gawa sa rare metal na tantalum, ay nabili sa halagang $19 million. Isang record-breaking na presyo para sa isang modern watch. Pero bago pa man sumikat ang Journe sa mundo ng horology, ginawa na niya ang Remontoire d'Égalité noong 1992. Isang mekanismong nagbibigay ng pantay na lakas sa bawat galaw ng orasan.
Ito ang naging basehan ng legendary tourbillon model noong 1999. Ang bawat FP Journe ay gawa sa kamay. Walang automation, walang shortcut. Bawat bahagi ay hinuhugis ng mga artisan sa Geneva. Ang kanilang factory sa Planless Watch ay parang simbahan ng oras, kung saan 50 craftsmen lang ang bumubuo ng halos 800 watches bawat taon. Ang chronometre bleu ay may chrome blue dial na may kakaibang kinang sa liwanag. Simple sa labas pero komplikado sa loob. Ang bawat galaw nito ay gawa sa purong ginto, isang design na bumabalik sa prinsipyo ng mga relo noong 18th century. Noong 2021, inilabas ang Resonance Dual Movement, isang pambihirang modelong may dalawang independent mechanisms na sabay na tumitibok at umabot sa $2 million sa isang private sale. Sabay tumitibok ang dalawang puso nito, isang poetic symbol ng harmony at precision. Ang mga collectors, itinuturing ang FP Journe bilang trillionaire's enigma, mahirap intindihin, pero imposible ring hindi hangaan. Si Cumberbatch noong 2024 Oscars muling nag-flex ng Octaloon, isang silver blue beauty na may moon phase complication. At sa personal vault ni Francois Paul Journe, nakatago pa rin ang kanyang 1991 pocket watch prototype, ang unang orasan na siya mismo ang gumawa. Sa mahigit 60 imbensyon, kabilang ang deadbeat seconds at resonance system, pinatunayan ni Journe na hindi kailangang lumang brand para maging alamat. Sa kanya ang bawat relo ay isang piraso ng kaluluwa, isang centuries-long bet ng mga taong naniniwalang ang oras ay sining. Ito ang FP Journe, ang orasan ng mga maharlika ng hinaharap. Vacheron Constantin, ang halaga nito ay $33,000. Isa ito sa mga pinakamatandang watchmakers sa buong mundo. Ipinanganak pa noong 1755 sa lumang bayan ng Geneva, Switzerland sa ilalim ng pangalan ni Jean-Marc Vacheron. At sa bawat tiktak ng oras nagpatuloy ang mahigit 269 na taon ng karangyaan, husay at katumpakan. Ang Vacheron Constantin 56 Automatic sa halagang $33,000 ay parang paanyaya sa isang hari. Eleganting bakal sa labas pero puno ng komplikadong mekanismo sa loob. Ito rin ang suot ni Ryan Reynolds sa pelikulang Deadpool Chaos noong 2024. Bagay na bagay sa isang karakter na may halong gulo at karisma. Ang kasaysayan nito puno ng mga unang imbensyon. Noong 1790 sila ang nagpasimula ng day-date complication, isang sistema ng relo na kayang magpakita ng araw at petsa ng sabay. Noong 1810 lumilikha na sila ng mga quarter repeaters, yung mga relong tumutunog ayon sa oras, parang maliit na kampana ng panahon. Pero ang modernong henerasyon lalo pang nagningning. Ang tradisyonel tourbillon noong 2023, isang spinning beauty na nagkakahalaga ng $150,000 na tumalo sa lahat ng relo sa Watches and Wonders Geneva. Ang Vacheron 57262 naman may 57 complications at tinatayang $10 million ang halaga. Ang pinakakomplikadong relo sa mundo. Sa Geneva, mahigit 600 kamay ang sabay-sabay na bumubuo ng 25,000 relo bawat taon. Bawat piraso may kasamang tatak ng kasaysayan at pangalang pinapahalagahan ng mga kolektor at bilyonaryo. Si Ryan Reynolds daw, niregaluhan pa ng isang patrimony retrograde na nagkakahalaga ng $2 million ang kaibigang si Hugh Jackman. Isang thank you gift sa pagitan ng mga bituin. At sa bawat bagong labas gaya ng Harmony Monopusher Chronograph noong 2024 na umabot ng $50,000, patuloy na pinapatunayan ng Vacheron Constantin na ang orasan ay hindi lang gamit. Ito ay trillionaire's pulse, tumitibok mula Hollywood Studio hanggang Monaco Yacht. Kay Lange & Sonne, presyo nito $77,300. Kung ang Switzerland ay puso ng relo, ang Germany naman ang kaluluwa. At dito sa tahimik na Glashütte Hills, isinilang noong 1845 ang Aide Lang en Sonne sa pangunguna ni Ferdinand Adolf Lang. Ang bawat relo nila ay parang tula, eksaktong mekanikal pero may emosyon sa bawat galaw. Ang Saxonia Tin sa halagang $77,300 ay simbolo ng simplicity na may halong aristokrasyang Aleman. Si Chris Pine mismo ang nagsuot ng Zeitwerk sa red carpet ng Star Trek premiere noong 2024. Isang relo na parang galing sa hinaharap pero gawa sa purong tradisyon. Ang Grand Complication, gawa sa 2,876 na bahagi ng purong rose gold, ay limitado lamang sa 6 na piraso sa buong mundo. Bawat isa'y tinatawag na Trillionaire's Teutonic Treasure.
Noong 1999 binago nila ang mundo ng chronographs sa paglabas ng datograph flyback. Habang noong 2023, pinahanga nila ang Baselworld sa Langwan Perpetual Calendar na umabot ng $120,000. Ito ang orasan na kayang sabihin hindi lang ang oras, kundi pati ang kasaysayan. Ang bawat Langwatch ay may engravings na mano-manong ginagawa. Ang tinatawag nilang outsized date window, isang malaking numerong sumimbolo sa precision. Isipin mo ang bawat gear ay hinuhugis ng kamay ng mga German craftsman na tila musikero ng oras. Sa loob ng factory nila sa Glashütte, mahigit 500 manggagawa ang bumubuo ng halos 5,000 watches bawat taon. Walang automation, puro dedikasyon. Ito ang dahilan kung bakit ang Sightwork Honeygold Jumping Hours na naibenta ng $2.5 million ay isa sa mga pinakainiiwasan ng mga collector sa auction dahil halos imposible nang makuha. Sa 2024, naglabas sila ng 1815 Rattrapante, isang split-second chronograph na may presyong $200,000, tumatakbo mula sa mga sci-fi set hanggang sa Autobahn ng Germany. Ang A. Lange & Söhne ay hindi lang nagbebenta ng relo. Nagbebenta sila ng katahimikan, disiplina at karangyaan, ang eksaktong imahe ng German perfection. Ito ang relo ng mga taong naniniwala na ang tunay na yaman ay nasa oras na ginugugol sa paggawa ng perpekto. Ito ang A. Lange & Söhne, ang orasan ng mga emperador ng presisyon. Patek Philippe. Sa mundo ng mga relo, may pangalang kasing tindi ng oras mismo, Patek Philippe. Ipinanganak noong 1839 sa Geneva, Switzerland sa pamamagitan ni Antoine Patek. Isa itong tatak na gumagawa ng pamana. Ang Aquanaut automatic sa halagang $88,600 ay parang tiket papunta sa kaharian ng mga mayayaman. Ito ay relo na hindi lang isinusuot kundi ipinapamana. Mismong si Tom Holland, ang Spider-Man ng modernong panahon, ang nagsuot ng Nautilus model sa red carpet premiere noong 2024. Pero higit pa riyan, ang Grandmaster Chime, isang stainless steel masterpiece na nagkakahalaga ng $31 million, ay naibenta sa Only Watch charity auction noong 2019. Tinaguriang Steel Unicorn, isang relong hindi kayang tapatan kahit ng ibang luxury brands. Ang katalinuhan ng Patek Philippe ay nagbago ng kasaysayan ng relo. Noong 1845 sila ang unang nag-imbento ng winding crown, kaya hindi mo na kailangang gumamit ng susi para iikot ang relo. At sa modernong panahon, ang Calatrava Pilot na lumipad sa Geneva noong 2023 ay may presyong $50,000 at tinawag ni Tom Holland sa social media na Protects My Web. Ang kanilang mga artisan ay mano-manong tinatapos ang bawat 20 complication masterpiece. Bawat piraso ay parang maliit na universo ng galaw, gaya ng Sky Moon Tourbillon na nagkakahalaga ng $5 million at kumakatawan sa celestial dance ng mga bituin. Ang Aquanaut ay kakaiba, sporty pero elegante. Sa halagang $88,600, rubber strap pa lang, ramdam mo na ang ginhawa ng isang trilyoner. Ang Nautilus Perpetual Blue Dial na umabot ng $2 million ay nabili agad ang 200 piraso. Sabi ng mga insider, isa rito ang regalo ni Holland kay Zendaya. Sa Geneva, 700 kamay ang sama-samang gumagawa ng 50,000 relo bawat taon. Bawat isa ay may Patek Philippe seal, simbolo ng perpektong kalidad. Noong 2024, inilabas nila ang 2004 Ford Manset, isang pambabaing relo na nagkakahalaga ng $100,000 na pumatok sa mga runway ng Paris. Mula rooftop parties hanggang fashion shows, nananatiling tinitingala ang Patek Philippe bilang hari ng oras at pamana. Para sa mga trillionaire, ito ang relo na hindi lang nagsasabi ng oras. Ito ang kwento ng walang hanggan. Richard Mille. Sa tuktok ng listahan, narito ang relo ng mga superhuman, Richard Mille. Isinilang noong 1999 sa isip ng visionary engineer na si Richard Mille. Pinagsama nito ang mundo ng Formula 1 racing at horology, ang sining ng paggawa ng relo. Ang Carmo 16 Extra Flat sa halagang $60,000 ay simula ng karera. Ito ang isinusuot ng mga taong hindi natatakot sa bilis. Sa 2024 Olympics, mismong si Usain Bolt ang nagsuot ng RM2704 habang tumatakbong parang kidlat sa track. Ang RM5602 Sapphire na nagkakahalaga ng $2 million ay gawa sa purong crystal case, transparent at limitado lang sa 10 piraso. Tinatawag itong The Crystal Titan
At para sa mga kolektor, ito ay simbolo ng lakas at bilis. Ang ideya ni Mil ay gawing parang F1 car ang relo. Noong 2001, nilikha niya ang Tuno case, aerodynamic na hugis na nagpapabilis ng galaw at nagpapagaan ng timbang. Ang RM1103 na umaabot ng $200,000 ay tinaguriang carbon flyer, inspirasyon mula sa racetrack. Ang mga materyales nito ay futuristic. Ang RM50CO3, isang graphene chronograph, ay may bigat na 38 grams lang. Mas magaang pa sa isang itlog, kaya tinatawag itong Trillionaire's Track Star. Noong 2023, ang RM0701 ceramic red dial ay umabot ng $300,000 sa Baselworld. At ayon sa balita, isa ito sa mga personal na relo ni Usain Bolt. Sa kanilang factory sa France, 300 kamay lang ang bumubuo ng 5,000 relo bawat taon. Bawat isa ay engineering miracle, gawa sa titanium, carbon at sapphire. Mismong mga pilot, atleta at bilyonaryo lang ang madalas makakuha ng isa. Ang RM6702 na may diamond bezel ay suot ni Bolt sa kanyang 2022 record flex, habang ang RM3503 Rafael Nadal, isang $250,000 clay court king, ay paborito ng mga sports icons sa Paris. Ang Richard Mille ay hindi lang luxury, ito ay bilis, katumpakan at pag-angat ng teknolohiya sa balat ng oras. Ito ang relo ng mga taong tumatakbo sa buhay na parang karera at nananalo.